your holy name. Come on, let us all sing our song. In the darkness we were waiting, without hope, without life. There will help come running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Inside the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for us sake you died. We bless your name. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Yes, O Lord. In the morning that you rose, all the heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the God of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of hope shall not kneel and shall not fade, but His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. The name of our Father and our God, let us all sing. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Lord, praise Lord Jesus. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Lord, praise the
lift up our hands to the heaven and let us all sing together. Praise the to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever, praise. To the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever, praise. To the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. He rose, now he reigns. We will sing forever, praise. Let us all praise the Lord. He is worthy of all our praises. To the King of heaven, praise. For he rose again for all of us. He rose. Now he reigns. Now he reigns. We will sing forever, praise. To the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise the Lord. Let us all say, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise.
to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever with 1,000 hallelujahs. We magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujah, and 1,000 more, 1,000 more for Jesus. Oh, with 1,000 hallelujahs, oh God, we gotta praise Your name. We magnify Your name, Jesus, Lord. You alone deserve. Amen. You deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Amen, Lord. With 1,000 hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Yes, Lord Jesus, let us sing. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Let us all sing. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. At iisa itong kamo sa kalangitan, let us all sing. Lord Jesus, this song is forever Yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise to the King of Kings. Praise to the Lord of Lords. Praise our Abba Father. And praise to the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Gusto ko na palakpak ng buhay na Diyos. Come on, the Lord deserve 1,000 hallelujahs. Hallelujah, Lord. Ang ayan dyan ka sa libuan ng mga hallelujah, Lord. For You are great, You are good, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Sa matang panahon, Lord God, na kinukumi sa mong kinabuhi, Lord. Usa mo na sinatian, usa mo na angkon, Lord. Usa mo gina-enjoy karon. Usa mo ginatugot, O God, nimo para kanamo, Lord. Isa na jud ang pirmi ginubuhi sa makasing-kasing Ginoo kanang wala jud ka na bag-o. Buutan ka Ginoo hangtod sa hangtod. Kagahapon karon hangtod sa hangtod Ginoo, You remain the same. You're still the God that we serve. You're the same God that we serve. You're so faithful. You're so good. You're so awesome, Lord. Unang Lord, kumpara Ginoo sa imong ginabuhat sa mua sa matag adlaw Ginoo, kulang jud kayo, Lord. Ang mga pagkanta namo bisang pinakusog na singgit namo today, kulang kay siya, Lord, to express how great You are, how good You are in our lives, Lord. You really deserve 1,000 hallelujahs, Lord. Sa paglibuan may Ginoo, mag-hallelujah para kanimo, kulang jud kani siya Ginoo. But Lord, this is the least that we can do, Ginoo. Karon pong tagaw, God. Nahinaot mi, Lord, that as we sing our song today, as we give our worship to You, God, kanina mo nga pagkanta today, Ginoo, may mo na siyang humot na insenso sa trono nimo, Ginoo. It can please Your heart, O God. Manadyo mo pangandoy, O God, every time we come before You, Lord, every time we worship You, O God, every time we are in Your, Lord, in Your fellowship, O God, nasa makasing-kasing Ginoo, appeal dyan Ginoo ang pangandoy, Lord, na gusto ka namo himayaon, gusto ka namo pahimutan, O God, ilagi sa pagsimba namo, O God. And we pray today, Lord, that through our worship, through our praises, through our songs, O God, we have pleased You.
and make your heart happy. Salamat kay Lord God. You deserve the highest praise. Come on, for 10 seconds, ato palakpakan na Ginoo. Kusog kayo. Palakpak na dala pa pasalamat sa Ginoo sa ginabuhat sa ato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kusog na hallelujah. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Hallelujah, Lord. You deserve the highest praise. Yes, In Lord. Jesus' name. Amen and amen. Hindi na makatapat, maayong buntag. Happy White Sunday. Amen. Sige, maglingkod sa kita mga igsoon. Uban sa pasensya sa Ginoo. Salamat kayo. Salamat sa musicians. Thank you very much sa presence ni Lord. Kasi nalipay na siya karong buntaga. Say amen. Amen. Kabalo ko daga ginabuhat ang Ginoo sa atoa. Karong si manahar nga tagrason na ngay kapasalamat sa Ginoo. Amen. So good morning once again. Ako usap inyo ako na po nyo makita today sa inyong atubangan. Kaya to mga pastor, si Pastor Dingo, si Pastor Beth, napa sila sa Manila karon, pabalik pa sila. Gahapon lang jud natapos ang G12 National Conference. Nagpahitabo sa World Trade Center. So kada tong Biyernes hatod gahapon sa gabi. So pina-update lang jud ko ni Lupad para makabalik karong gabi kay sila Pastor Dingo, si Pastor Beth, unya pa silang hapon jud makabalik. So kami na nag-appeal dito 26 mi ka buok. We're so excited to share to you ang mga butang na among nadawatan jud sa conference. Among kasing our hearts are so full. Puno kay mi sa mga pagpadayag, sa pagdasig sa Ginoo, sa mga para jud mo mas ang atong kinabuhi ba may mo siyang kinabuhi gani legasiya jud gani no nindot kay siya na conference, and hearing it firsthand from our mentors, ikan jud mismo sa mga mentors nato, mga leaders nato sa vision, nindot kayo siya na napaminaw sa kasing-kasing. So amo na hinahinay i-share sa inyo sa mga pila ka semana na muabutay among pastor ang atong pastor, ang mga leaders na nag-join sa conference. Amo na hinahinay po i-share sa inyo sa among mga nakuha dito, sa among mga nadawatan. Yan namin nadunggan na mayong balita gahapon, i-announce gahapon after the conference na ang next year na G12 National Conference, may tabo siya diri mismo sa Davao City. Wow! Woo! Doon na lang dyan kaayo. Thank you, Lord. Grabe ka na pabor sa Ginoo. So, bisa pa kita tanan dito mga to, okay kayo, no? So at least karon na po makabulos sa taga Manila no kay pag conference sa national kita jud primi gasto ba. Pila ka ba itong gasto dito? Hotel, aeroplano. Karon makabalos na po. Amo katawa ba na term ang makabalos, no? At least karon na po, kanang kanang tabla-tabla ba? Ang Manila na po yung gasto, no? From Bato sila diri. So let's pray. Abot asa ka tanapitan, no? Kay gahapon, we are almost mga 12 to 15,000 may nag-gather dito sa World Trade Center. So di ko sure kung nabay lugar diri sa Davao na pwede maka-accommodate na. Pero sige lang, si Lord na maproblemahan na. Basta next year, be ready kay atong national conference may tabo mismo diri sa Davao. So duol na lang jud kaayo. So ayo na jud ni i-miss na opportunity. No Sharon, nagpaduol na jud ang conference diri di ba? Ang Manila medyo napatay rason ginagmay no kay mahalang ticket, mahalang hotel, pagkaon dito, ang taxi dito tanan, medyo gasto jud noon siya. Pero kani kay Davao na lang, wala tayo dako na gastuhan ni. All you have to do is our faith and our heart and our attendance. Na anang adlaw sa conference na ajud ta na mo appeal unya maminaw lang jud ta sa mga pagwali sa itong mga mentor. Nindot kayo jud no na kanagom una jud ka makadawat ba sa mga pulong sa Ginoo. So karong buntaga na nata sa ikaduha, second to the last White Sunday karong tuiga. No hapit mo sahop ni tuiga no. Kisay na excite na habit na mo sahop ni tuiga 2025. Na magsugod na po na 2026, another year. Bago lang ta remember ko last time, bago lang ta Thanksgiving. Mag-Thanksgiving na po ta balik sunod bulan. Wow! And be excited sa Thanksgiving na pagkabuhaton sa December 21. So hapit na mo sahop ang tuig, dagan na ginabuhat sa Lord sa tuwa. We started this year by atong inaligo na tong family altars, atong gistrengthen atong prayer life, atong devotional life. Nagatalk ko sa mga pipila ka leaders ba, even kay mama, kay papa, very vocal kay ko sa ilaha, that I really thank them ba na salamat kay sinyong wisdom sa kaalam sa Ginoo sa inyo maog pa ba kay kanang gilid jud ni Lord this year ba na kanagong mag-focus ta sa mga ani na butang ba about strengthening our
connection with the Lord, our intimacy with God, na kung natay ma-love, Jud, una, Jud, kina pagbasag Bible, pag-ampo. Kaya mo dyan ang atong hinagiban gani, samot na karon na panahon na, kung pansin ninyo, grabe ang mga lino, grabe ang mga atake sa kaaway, grabe ang hulga, no, sa mga threats, no, threats of wars, rumors of war. Unya, napay atong gobyerno na ampuanan jud kaayo, no? Ana ba? Kanang kung kita dili taligon spiritually, no? Kita ang una ma-discourage, kita ang una magyaw-yaw, kita ang una magbuhat og di mayong butang sa atong mga nasinatian karon. Pero salamat sa Ginoo ba that this year gilid ta ni Lord that una tulig-uno na itong mga pamilya na dapat ma-sure ba that our family is intact to serve the Lord, na dili lang pwede ang anak lang dasig, ang asawa lang ang dasig, ang banda lang dasig, dapat ang tibok pamilya dasig jud. Amen? Ano? Nindot kaya ginabaw sino sa tuwa, we are strengthened as a family. Ya dili lang as a family, but we are strengthened. Even our devotional life as a family, our prayer life, tanang aspeto sa itong kinabuhi, ginaligon kita sa Ginoo. Muratag katong, kung aning mo na itong pagkinabuhi ba, muratag katong parable, atong story good sa wise and foolish builders ba, na mura taog katong maalamo na tao ba na atong balay, natukod siya sa bato. Pag ligon mo na itong prayer life, ligon na atong devotional life, ligon na siya ng mga butang sa itong kinabuhi iba. Mura tag balay na natukod sa bato, na bisa paghapakon ka o grabe na mga bagyo diha o tsunami ba o sa ba mohapak sa tuwa, dili jud ta matarog kay tungod natukod ta sa bato. No, ana ang may tabo sa tuwa pag ang atong kinabuhi founded kay Christ ba. We are connected with the Lord. Kanagong dili kini atik-atik na connection kanang tinuod jud ba na nagabasa kag Bible, you are close to God. So Lord mo mismo ang muamping sa tuwa. Na bisag unsa pang moabot sa tuwa, wa jud makatarog sa tuwa. Amen. Manang kabulo ko di na ta makulbaan kung galing namay usa na pud na mga linog diha, mga katalagman diha, do wala ta naga-prophesy ana, but everything is really written in the Bible because we are in the last of the last days. So expected jud na mga linog na, premium na ni siya, no? Ang panaliton dili ta sure kung munaog na jud ni siya. Tuloy-tuloy na jud sure ni siya, ambot lang wata kabalo, no? No, kay ang gasolina mo taasay na pud kung sunod semana ana gini tanan mo taas. Ana ba? Munang kung dili talig o to pagtuo sa Ginoo, mapuno ta sa kabalaka, mapuno ta sa kahadlok usay may tabo sa tuwa. But once we are founded in the word of the Lord, walay kahadlok, walay kabalaka, walay pagduha-duha, kay kabulotang ampingan ta sa Ginoo. Amen. So this morning, padayon nato ni siya ang atong just allow me to be a messenger of God today. Sure, mag-share ko few takeaways no, sa ako nadawatan sa conference. And from there, atong itry og subay. Usapa jud ang gusto ni Lord ba na atong masabtan karong buntaga. Amen? Sige, before tayo start, mag-ampo sa ta, no, sa padayon para sa pamalanong sa pulong sa Ginoo. Father God, naanami karong Ginoo sa higayon Ginoo sa among panimbahon, no God, that we will meditate on your word today. Nagtumi, Lord God, na naadyo kay pulong Ginoo para kanamong tanan, kanang pulong Lord na utabang kanamo Lord na malig-on jumi Ginoo, malig-on among pagtuo, among pagsalig o kanang tanan Ginoo na aspeto sa among kinabuhi Ginoo, para Ginoo padayon mi Ginoo magmalig-on Ginoo sa pagpangalagad kanimo. Kaapo mi Ginoo karong buntaga Lord that as your servant will speak your word. Dili Lord God, nag-apo Ginoo na dili pulong niya Ginoo, dili conviction niya o God ang mapadayag today, but it is really your word o God, what is written in your word, what is said in your word o God, mo joy ma-reveal sa amo tanan karong buntaga niya. Dili lang siya ma-reveal Ginoo, kundi memol siyang rema sa mong kasing-kasing Lord, mudulot siya sa mong kasing-kasing, and it will become a living word Lord God na sa matag adlaw Ginoo, na pag kinabuhi na mo Ginoo muni na pulong ang mugiya ug milig-on sa mong kinabuhi o God. Lord, we are commanding our soul today na may mo siyang receptive jud Lord sa pulong nimo, na walay pulong o God na mausik karong buntaga, tanang pulong Ginoo para kanamo ni o God, dili para sa uban, para kanamo ni Lord, para kami malig-on o kami madasig diya sa pagpangalagad kanimo. Salamat kay Lord. Holy Spirit, you are our pastor today. Imo jud himaya, ikaw jud ang madayag karong buntaga ug imuha lang jud ang tanang dungog ug himaya. We praise you in Jesus name. Amen and amen. Okay? So this morning, mag-share sa gamay na takeaway sa ako nakuha dito sa conference. Isa sa nagmarka sa kuha dito, katong giwali ni Pastor Art Sepulveda,
that he encouraged us ba about the legacy. Na ang legacy di ay threefold daw siya, threefold. Tulo daw siya kahugna ba. Ang unang hugna daw sa legasiya, it is personal, and then it becomes generational, and then it becomes eternal. Proseso din na ang kanagong pagkinabuhi ba na ay legasiya di ay tulo din na siya kahugna. Una, magsugod siya sa ato personal. Unya, may mo siyang generational, kaya tungod mapasa na ito sa uban. Unya, pag mapasa na ito sa uban, unya, mapasa na siya, may mo na siyang eternal. Ano yun, you know? Unya, isa sa nagmarka sa ko dito, katuging ni Pastor Art ba, that you must live, no? The legacy that you want to leave, you must live it. Kana ko ni malimta na kingon niya ba, the legacy that you want to leave, you must live it. Okay? Ang sabi siya na, ang legasiya na gusto nimo ibilin, dapat ikinabuhi nimo. Ano? The legacy that you want to leave, L-E-A-V-E, you must live it, L-I-V-E. Ano no? Kung natin pangandoy ba na legasiya na gusto ibilin sa kinabuhi sa itong pamilya, sa itong kauban sa church, sa itong ministry, sa itong simbalay, kung natin ibilin na legasiya sa yaba, sa ilaha, dili na may tabo na natin mabilin kung wala na ito na una gikinabuhi. Ano no? The legacy that you want to leave, you must live it. Dili ni nato mahatag ang legasiya na kanagong dili siya tinuod sa tuwa. No? Example, gusto kag godly na home, and yet you are not godly. Di na may tabo na ang imong pamilya may mong godly kung una ikaw dili ka godly. Ano no? Example, gusto ka na may mong prayerful ang imong family. Dili may tabo na imong prayerful imong family kung una dili ka prayerful. Ano na siya, no? It's all about the things that you live. O sa ang tinuod sa tua, muna siya atong mapasa, Jud. So hangtod dili tinuod sa tua, wala Jud tayo mapasa na sa uban. Na muna kita sa ni Pastor Art ba na bitaw, no? Because we are praying, we are kanang dengan ta gusto may tabo sa tong pamilya, sa uban na makonect sa tua, pero dili tanan nato ginapangandoy na may tabo sa ilaha, tinuod una sa tua. Munang gi-remind ko ato na word ba, very simple sentence, and yet it struck me, no, na bitaw, no? Kung ako'y pangandoy to my disciples, to my network ba, sa mga tao na gipiyal sa Ginoo sa kuha, na makonect sa kuha, kung ako'y pangandoy na dapat mahimong sila, dapat una, tinuod siya sa kuha. So, dili ko maka-expect na sila mainampuon. Kung ako una, dili ko mainampuon, Jud. Ano? Dili ko ka-expect na sila may mo silang devoted sa devotional. Kung ako una, dili po ko devoted sa akong devotional. Ano? Bisan sa itong pamilya, di ta maka-expect na itong mga anak, musimba na, kung kita una, wa talaga simba. Ano ba? Di ta maka-expect na itong mga anak committed, kung kita una, dili committed. No? Magsugod yun na siya una sa tuwa. It is a personal thing. Ana din ang legasiya, dapat una personal sa imuha, para mahimo siyang generational. Para mapasa nimo siya ba, una dapat tinuod siya sa imo personally. Now, once matinuod siya sa imuha, it becomes generational. Mapasa na nimo na sa uban. Nya pag mapasa na siya sa uban, mapasa na siya. No? Hato sa sunod generation. Muna may mo siyang eternal. Dili siya mawala na. Kaya na mo siyang na-pass on na siya na tradition. No? Mara ko kanino na itong ginabuhat. Actually, most of the things that we're doing today, these are passed on tradition. No? Pragahapon, di ba, November 1. Di ba, tradition dyan na November 1 na muduaw dyan sa cemetery, sa cemetery, no? Kala siya, it is a passed on tradition. Nemo siyang eternal, kitungod sa una, munang gitudlo sa itong mga kanununuan sa una, na pag-alingin adlawa, mo ato dito, munang hatod ka mga ginabuhat sa uban. Mo ato dito, no? Bisang ka na maghanda og Pasko ka na. Mga tradisyon na sila ba na napasa lang. Munang name mo siya eternal, kaya ito karoon ginabuhat kaya po nato. Munang anything that is passed on continually, it becomes eternal. Name mo siyang mulungtad ba, pag siya kapasa o kapasa. Diba? Ragog, bisang na chismis, diba? Sa tantong paso sa chismis, di na mawala ng chismis noon. May mo nang tinuod ang chismis. Grabe yun yung chismis. Ay, ma-appeal dyan sa wali ba, no? Anak man na siya, pag sige ginapasa, di noon mawala. Anak man na, no? It becomes eternal. Muna siya ang proseso daw sa legasiya mismo. No? Una daw, dapat personal sa Diyos siya.
and then it becomes generational, and then it becomes eternal. Nya, ang i-remind sa Ginoo sa kuha ba, when Pastor Art was speaking, i-remind ko about us ba? About the second priority in the top 5 priorities. Kisa gini kabalo sa top 5 priorities gani. Kisa din idea sa top 5 priorities na to. Say number 1, si God. Number 2 is self. Number 3, family. Number 4, ministry. Number 5, work, studies, business, etc. Okay? Muna itong top 5 priorities. Nasa tanang aspeto sa atong kinabuhi, muni ang 5 na pinaka-importante jud kaayo. Unya, pasunod na siya. Dili pwede na marambol, kay kung marambol na, diya jud, marambol po na itong kinabuhi. So dapat, una jud dapat si God, self, family, ministry, and then work, studies, etc. The order, muna siya ang order of importance po. Okay? So dapat pasunod na siya na importante sa atong kinabuhi. Kung na yung pinaka-importante dapat kinsa, si God. Ikaduha, kaugalingon nato. Sunod, pamilya nato, ministry nato, unya ato ang mga pagpaningkamo sa trabaho, pag-eskwela, negosyo, uban pang butang. Okay? Nakarumutag habang nagwali si Pastor Art Bag, remind ko ni Lord about that number 2 priority, about self. No? Bisa sa una, pag-share ani sa una sa top priorities, wala ko na-expect na ang self di ay number 2. Kung ano kaduha maning self, dili ba ta selfish kaayo kung i-number 2 ako huli ko na, ako yung sarili ang ikaduha, Lord. Kaya di ba, si Jesus Christ was selfless. Di ba? Si Jesus selfless, mas si Jesus Christ, wala niya gimind yung sarili. Silang nasa sa kalibutan. Pagpunta niya sa kalibutan, He did not come to be served, but to serve. No? Selfless kay Jesus Christ. Wala siya nangitag balay diri, wala siya nagtigom og bahandi para makapalit og balay, sakyanan. Wala siya naghimog pangalan sa sarili. Every time he preached the word of God. Ano you know, bisag siya mga disciple, na bisag ang uban sa ilaha, traidoron siya, but grabe yung paghigugma sa disciple. Ano you know? Grabe siya ka-selfless na you know. Jesus Christ was selfless. Ano ko ba na, ano ikaduha maning self na, di ba Lord, you are teaching us to be selfless. So, dapat Lord, last ang self, ano you know? But, when these things, no, kanila preachings ba, ginawali gani siya, di nag-make sense sa kuha, bantog ra ikaduha ang kaugalingon na pinaka-importante. Okay? It is very important because even in the preaching of Pastor Art, you cannot give what you don't have. Dili nimo mabilin ang wala una sa imuha. Munang permit lang na-remind sa Ginoo ba na kung namatay, tan-awon po na importante kayo na aspetos ng kinabuhi. Atong kaugalingon di ay, dili din na siya selfishness. Okay? Pag imo kanang hunahunaon nimong kaugalingon po, dili din na siya selfishness di ay. That is just putting importance on yourself so that other matters such as family, ministry, work, studies will be taken care of. Kaya ako nasabtan, pag ang atong kaugalingon, dili na ito maatiman, dili ta kaatiman sa tong pamilya, dili ta kaatiman sa toang ministry, dili ta kaatiman sa tong trabaho, itong pag-eskwela, mawala na tanan, dili na maatiman tanan, kung dili na ito una maatiman na itong kaugalingon. Kana ako nasabtan mo ng bantog na Lord, na ikaduha dyan na priority ang kaugalingon, sunod sa Ginoo, kay pag atong matiman ng atong kaugalingon, ato masigurado ba na okay atong kaugalingon in all aspects atong kinabuhi, spiritually, financially, mentally, emotionally. Pag atong mapaningkamutan that we are healthy, we are okay, we can take care of the other things, other areas atong kinabuhi, like family, ministry. Matiman nato na sila, and we can become effective sa atong pamilya, atong ministry, kung atimado atong kaugalingon. Di ba? What if, di ba, example, no, tayo di na to, atim na itong sarili. So ito, pag atiman sa itong pamilya, sa itong mga anak, na makaskwela sila, no, mapadayon ilang mga trabaho, ano, no, we cannot take care of anything else if we will not take care first of ourselves. Bantog as Pastor Art, in his preaching, he was emphasizing about the importance of looking at ourselves as an important aspect ba, so that we can pass on and we can live a life of legacy. Ano siya? Nga kanya ko nasabtan, ang kaaway, kabalo po siya ni ini, no? Na isa po sa pinaka-importante na aspeto po ang atong kaugalingon. Bantugra, most of the attacks of the enemies are personal. Kapansin mo na mga atake sa kaaway sa tuwa personal, no?
Usahay kita ang ginatira una ba? In our weaknesses, in our emotions, in our mind, in our physical no na mga aspeto. Diata una ginatira sa kaaway kay pag mapukan ta as a person ba, mapukan na tanang aspeto sa tong kinabuhi. Nausahay, malimtan ako ng Ginoo no pag mapukan ang galingon. Ano siya ba? Munang ang atake sa kaaway, kina ko nasabtan, ang atake sa kaaway more on personal. Personal attack siya, no? Usay, physical iyang atake sa tua, but most of the time, ang atake sa kaaway sa tua is from the inside. The enemy targets our heart, our emotion, no? Na dali lang ta masakitan, dali lang ta malain, no? Usay, ang mind po nato, targetom na sa kaaway na tanang mga negativity, mga doubts, mga fears mo nang i-instill sa tong mind. Munang most of the battles, most of the attacks of the enemy, ang iyang target personal atong sulod ba? Kay once maigo data, maapektuhan na siya tanan. And the enemy is on a daily basis, mo niya ginabuhat sa tua. No? Bisa ka nang pag matapa lang sa buntag, kanagong, usaman mo trabaho, dili. No, ano? Nanadiadaan, nanay battle diha. No, usaba mo trabaho bata, dili. Mo, alumako ka nang, usaba mo, padahin mo ko, dili, ano, no? Everyday, pag matapa lang nato, battle lang daan, kay nana ang atake sa kaaway daan sa to, buntag pa lang. Kaya ang kaaway, kabalo siya ba, na pag matira niya atong mga kahinaan sa tong sulod, maapektuhan na ang tanang aspeto sa tong kinabuhi. Kung pansin ninyo, most of the battles that's happening or that is going on in a person, nagkakahitabo siya not on the physical aspect, but on the inside. But this week, no, na ay, tutawag to this week, mental health break. Wala may alas sa mga kumpanya ba? Ang utok, no, kapo na dyan akong utok. Sa mga trabaho ron, kay budget season na mga utok, akong brain cells, no, na lang kabo akong brain cells na bilin ba? O grabe ang budget season, wala mo karoon sa mga trabaho, so grabe mo ang pinulaway, dyan kay ba? Kuna, ano, may paning mga, sa DepEd na bala siya na mental health break, no? Wala di appeal ang dole, no? Dapat ang dole, ingnan, puta nila ng, utang ang mga trabahante, pag leave sa mo, 1 week, ano, with pay, gihapon, no? Namiyata kung ano, no? Wala labot, no? Lagi. So, mental health break sa DepEd na dyan siya, no? Students and teachers. Which is good, no? Actually, good siya. Kay, whether we like it or not, na yung mga uso kayo na mga mental health kayo, no, na mga issue, no? Pero nasabtan po na ako, ano na yung mga mental health issues ng uban. Kay mo din na ang mga atake sa kaaway. Atake na sa kaaway. That most of the attacks of the enemy, they are dealing with the things that are not visible with the naked eye. Unang ginatira niya ato mga huna-huna. Mag-create siya anxiety, may mo siyang anxious, may mo siyang fearful, may mo siyang doubtful. Nang uban, dili kabalo how to battle it, how to overcome it. Malibog sila, ano maginihan, ano puno og kahadlok. Nang uban, di sa kabalo kung saan pag-overcome ni ini. No? Munang ang uban ng ilahang resort because they don't know how to overcome the things that is going on in their minds. Munang ang gusto nila, mahuman na lang ang tanan. Munang para mahuman ang tanan, humanon nila lang kinabuhi. No? Munang sad kayo siya na, kuhan ba ka ng reality for some or for most people. Because they do not know lang, Jude, how to overcome the attacks of the enemy. Kanang mga anxiety, kanang mga fears, kanang mga doubts, those are really attacks of the enemy for us. Nakanagong, tirahon ka ba na wala na paglaom, wala na, imong kwaon imong kinabuhi. Pag atong desisyonan ba na kwaon atong kinabuhi, no? Automatic, wa ajoy langit ana sa tuwa. Tinuod lang maigsoon. Wala ajoy langit ana. Munang kato mga nagpakamatay, though we pity their soul. Luoy kayo naunahon ba itong mga nagpakamatay because of these attacks of the enemy. Pero for sure, wala ajoy to sila, di to sila malangit yun. Dili ko judge ha, but that is what is written in the Bible. Dili na to, wala, isa sa 10 commandments sa Bible, thou shall not murder. Apil na imong kaugalingon, ayaw patay imong kaugalingon. Pero ang sad reality sa uban ba kay, dili lang dyan sila kabalo ba how to overcome. Wala lang po yung nakashare sa ila ha, wala naka-reach out sa ila to simply encourage them ba how to overcome these attacks of the enemy. Munang na-overwhelm sila, munang ang ilang gusto lang buhaton para mawala ni tanang mga noise, tanang mga kasamok sa libutan, ilang undangon nilang kinabuhi. A very sad reality ba na maluoy ka pakatuog anak ng mga balita.
And for sure, amot lang kung nato sila eternal rest. They are asking for eternal rest, but I don't know if what awaits them is really eternal rest. Dili ta sure. Kay ila jung gibuhat ang butang na dili gusto buhaton sa Ginoo sa ila. Dili gusto buhaton dapat nila. Ano? Guol kayo siya na reality. But this is what's happening right now. Muna ang reality. Dili siya butang ba na kinagong ato na siyang i-take lightly. Because I can feel that the enemy is already serious about this. Kaya kaning mental health, wala man sa una. Pero karon grabe siya makatira karon ba kay. Kita na ko na muni ang level up na atake sa kaaway. Tinago siya mo atake ba? Nuna, ang iyang una deserve na itong huna-huna. Itong mga pagbati. Diya taniya tirahon gani, diya taniya paluyahon, diya taniya biklon. Pero di na ta mo abantes ng kinabuhi. Munang, tut kay ani ang atake sa kaaway sa tuwa, dapat kabulo lang ta ba how to overcome and how to fight it. Kasi sa kaaway, dili dyan na siya muhatag o kamatukuran ha. Ang enemy, wala dyan na siya vocabulary ang muhatag sa truth. He will always tell us the lie. Na, ang kasalanan sa tuwa, we believe the lie as the truth. Tungod kay wala ta kabulo sa truth. No, muna ang nitabo sa uban ba, ang lie ni mong truth sa ilaha because they don't know the truth. Munang, it is very important ba that we as Christians, we must share the truth. Munang, in-encourage na ba na, i-share na to ang truth sa uban, kay kana sila, wala sila kabulo sa kamaturan. And they sometimes believe the lies of the enemy. Munang, mutuon na sila sa mga hungong sa kaaway, kay wala sila kabulo sa kamaturan. Kung unsa sila. They see themselves as not worthy, as not deserving, as not accepted. Pero tinuod na, Ginoo nagdawat sa ilaha. Wala lang sila kabaluan na. Because they feel that acceptance can only be received from the people that you expect na mudawat sa imo, like family, friends nimo. Tao po sila sama sa tuwa, so dili all the time, madawat na nila. Munang kung ang ato expectation of acceptance is the people around us, maluya jud ta most of the time. Kaya dili tanan ma-appreciate ta, dili tanan mahinumduman ta, dili tanan taas sa pananaw sa tuwa or valuable ta. Kasi sa mga tao, i-head to toe jud ka, ano yun, no? Ano ma? Kasi sa mga tao, kaya feel na mas nabaw sila sa imo. Munang, if we desire acceptance from the people around us, usay lisod kayo na siya pangitaon. Na muna ang ginapangita sa uban ba, acceptance, likes. Pag mag-post sila, padagan og likes, meaning accepted ko. Pero pag after 2 hours, duha lang ang nag-like, grabe naman ni Lord. Ang uban, mag-uul na, wala na dyan ko, I am not accepted. I am not beautiful. Di siya gwapa, di siya, kuhan kay, liman ka, duha ka oras ang nilabay, duha na dyan ang nilike. Tag-uul to, magabi lang, kekian niya diha, ano ba dyan with all the filter na ang iyang mata, grabe kayang mata. Duha na mo like. Di ba? Munang, ang uban, actually, ang ilang acceptance ba, no, na pagdahan og likes, meaning dawat ko. Pero pag walay mo likes sa kong post, wala na dyan nagtagad sa kuha. Munang, mababa yung self-esteem, mababa yung self-confidence. No? Wherein, in fact, there is a God who accepts us for who we are. Na di kailangan nato i-prove atong self para dawaton ta sa Ginoo. Kung unsa lang ta or kung kinsa lang ta, dawaton ta sa Ginoo. Ana ato Ginoo nang lagaran ba? Na dili kailangan nato i-prove atong self sa iya. Kay bisag wala pa tay na prove gidaw udaan. Ana si Lord, ana si Jesus Christ, that is the God that we are serving. Munang bisag dili ka madawat sa kalibutan, if you know in your heart that there's a God who accepts you, dili ka maka-feel og rejection or kanang mag-uul ka na walay mo dawat sa imo because you know in your heart na naay Ginoo na nagdawat jud sa akoa. No? The truth will set us free. Muna ginag sa Bible ba na pag makapuluta sa kamatuoran, it will set us free from any lies of the enemy na walay mosalir na lies sa kaaway sa tua when we know the truth. Munang importante na kaayo ba that as Christians, kabuluta sa truth. We are reading the Bible. Munang ginadasi ka diya pirmi, pagbasa dyan Bible, kaya ang kamatuuran na adiri.
Kay hantod wala kay pulong sa Ginoo, tuuhan nimo ang social media, tuuhan nimo ang chismis sa silingan, tuuhan nimo ginaingon sa uban sa imo as your truth. Wherein in fact, this is the truth, the Bible. Na diri mabasa nimo that we are beautiful, we are accepted, we are worthy, we are loved, naa na diri atanan. Wala lamang jud ta nagabasa ani, wala na jud ta nagabasa, diba? Kung mubasa na jud ta ani, no, you know what? Bisa pag unsa pang atake sa kaaway sa tuwa, di jud na siya makapanghilabot ay. Bisa pag ingnan ka na di ka angayan ko, oy. Angayan ko gidawat ko sa Ginoo, ano gini, malabanan nato ang kaaway. Munang yes, there are moments that we feel depressed, no, kay tao lang man tano. Say dili ta excuse anang depression, anxiety mo, bati jud ta na tanan. Dili ko sure dili ko mutuon na walay na bisa pagdasig ka di ka mubati ana, mubati jud ta na tanan. Pero kamaayo lang if we know the truth, we can overcome it. Mo-overcome nato. Mo nang di ta ginali sino tungod kay kabulong kaaway ana ba na diha jud ang kahinaan sa kasagaran. Na diha ta ginaatake. Grabe jud mental health ana, emotional distress, grabe kayong no na dapat kanang mga peer pressure no sa school. Pagdili ka mo sabay, wala kay friends, dili ka cool. Wala na pag aloof ka mo na ibuli ka na, you know. Mo na dapat makisama jud ka para di ka mabuli ana. To the point na mo compromise na lang ta. Ana usa atong ginabuhat no. Just to be accepted. But if we just know the truth, dili kailangan nato na siya mga butanga, dili nato kailangan entertain na siya ng mga lies of the enemy if we know the truth. Now this morning, okay, ang atong isgutan, naatay weapon. No, we will discover today the weapon na kung ugaling atakiyon ta sa kaaway, natay weapon na pwede magamit against the attacks of the enemy. And that is the blood of Jesus. Today, we will know the truth about the blood of Jesus. Ang title din sa akong giingon, wala into pa dito, no? Kulbaan naman ko, into pa mo dito. Pero silang, dali na lang ni 5 declaration, dali na lang ni siya mga igsoon. This morning, we will discuss about the 5 declarations of the blood of Jesus. Kanya ko nasabta na atong dapat tun-an today. Because of these attacks mga naginabuhat sa kaaway sa tuwa, constantly every day, dapat kabulupod ta mo counter-attack no sa kaaway. And one way to counter-attack the enemy is when we apply the blood of Jesus over our lives. Dili kailangan na si pastor mo adto sa tuwa para ampuan ta. Dili kailangan si leader mo adto sa tuwa para ampuan ta. We ourselves, we can win our battles. We can win our battles, Lord. Of course, with the help of the Holy Spirit, ha. Dili kita-kita lang. Kung kita-kita lang, lisod po kayo na i-fight atong battles. With the help of the Holy Spirit, of course. Once we know the weapon that we have, pag-aware lang ta na naatay hinagiban, para pang atake, kung tayo mo atake ang kaaway sa tuwad, naatay pang, ching-ching, naatay pang atake sa yaba, we can win our own battles. Kaya ito daw, bisag kita lang usa, in our room, sa natay sa suruna, diyak ka, tintalon sa kaaway o mga negativity and everything, ano no? Kasi ang kaaway man gudno ka ng bright po na siya, muatake na siya pag ikaw lang isa. Kapansin mo, ana, ano sa mo kasaran makadungog og mga lies sa kaaway? Di ba sa tapok o kanang kamo na lang isa sa inyong balay? Diba? Pag di sa tapok, kay mo mga kauban, mga dasig man, madasig kag apil. Kulamiya sa feeling, uy, dasig ko makauban, madasig ka apil. Pero pag ikaw na lang isa, diyan na manggawas ang mga atake sa kaaway sa tuwa. Munang, dapat, bisag kita lang isa, we can win our own battles. Basta kabulo lang ta sa weapon na naa sa tuwa. Ready and available for use against the enemy's attacks. Na dili kailangan magpataw kita, pastor, ampuy ko, pastor, because you can pray for yourself. Pwede na po. Sa Paul, maglabad din mong ulo. Mapaampo o dyan labad. Ilihas mo ko galingon, uy, namakay gahom, namatay balang espiritu. That we can also heal the sick, even our own sickness. Kaya na ito naayuhon. Muna ako, usay, kinapag kinagong mga feel ko na magkalintura ko, ayaw na, maayo ka kay. Sa muta, pag na mga activity upcoming, mupo na siya ang tigsakit ba? Kung sa man yung ibis na encounter ugma, nailakaw sa conference, magsakit na noon ta.
Ay, dili pwede, I will win my own battle ng apoy. Dili magsakit-sakit diha. Wala na po ba siya? Ano lang siya? Because we have the power. We can win our own battles. Basta kabaluta sa tong hinagiban. Ang pinaka-powerful din na hinagiban di ay against all the enemy's attacks is the blood of Jesus. Kaning blood of Jesus, the cross, powerful din kaya ni siya. Powerful di kaya siya ba? Na dito sa conference actually, before may nagsugod sa mo ang praise and worship, we spent for like 30 minutes, Jimmy, na ang MC dito kabuok before nag-start tanan. Nag-intercede me. Today, let us intercede. First ako nagka-conference pa kayo. Ang usual ko na mga setup sa conference, pagsugod, opening salvo, praise and worship dayo na ganito. But that time, leads na ni Lord na mag-intercede sa ta. For 30 minutes, nag-ampo me. We pray for ourselves, for the conference. Pero ang focus sa prayer is among sarili. Kani among giampo, kaning fivefold declaration sa blood of Jesus Christ. Na in every declaration, we declare it upon ourselves that day. Para sa diyang maminamin sa conference, we can really receive the fullness of the conference. 30 minutes to siya ba na kung grabe ni na conference. Manang sa diyang naminamin sa conference, our hearts are really ready. Kaya mga 30 minutos may nagbata sa mong sarili kay most of the people that came there, dili tanan maayo ang conditions ng kasing-kasing. Ang uban sila ang uban sila broken, discouraged sa ministry, dili dasig, na-out na ang kalayo, ganino, na niadto sa conference. Munang before mi nagsugod, gibattle na muna siya ng mga spirit. For 30 minutes, it was a very powerful prayer na ako nagpray ko, wow, this is good. Hindutaan ni na intercession. We pray for ourselves at na time. Na among i-declare, ang among i-ample adjud is focus na jud kayo mi sa kaning fivefold na kanang blessings ba. No kaning fivefold na five declaration sa blood of Jesus Christ. Na every point ba no sa power sa blood of Jesus Christ, amo siya gina-apply sa mong life. And this morning at siyang tun-an. Usa ni 5 ka declarations sa blood of Jesus Christ. Unya usa iyang epekto sa tuwa. Unya, atuwato na niya after we learn these things. Atong i-apply, atong i-declare sa itong kinabuhi unya pagkahuman. That this 5 declaration of the blood of Jesus, may mo siyang tinuod sa itong kinabuhi karong buntaga. Amen? Number 1 na declaration sa blood of Jesus Christ, I am redeemed. Amen? I am redeemed. Makita na siya sa Ephesians 1 verse 7. Another, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ang unang epekto sa blood of Jesus Christ sa tua is that we are redeemed. Sabi siya na redeem, gilukat. Kisay ka sulay maglukat diri maglukat. Diba? Sapol na mo iprenda ka na, diba? Kay kailangan cash, kailangan kwarta, naman kay sing-sing na gold, diba? Kaya kayo na sing-sing na gold. Iprenda ang sing-sing na gold, tigaan kag kwarta, kunya after pila ka bulan, para makuha nimo imong sing-sing na gold, imong bayaran to, unya malukat na nimo siya. So katong proseso sa pagbayad, unya makuha nimo balik ang butang, at tawag ato lukat. Muna siya ang redeem. Naginaingon diri Isa sa powerful kay nagibuhat sa blood of Jesus Christ to our life is that we are redeemed. Asa ta gilukat sa Ginoo? Gilukat ta sa Ginoo gikan sa kamot sa tong kaaway, gibalik ta niya sa iyang mga kamot. Okay? Muna isa sa epekto, by the blood of Jesus, we are redeemed from the power of the devil, and the enemy has no more power over our life. It is now God who is holding our life and not the enemy. Isa sa nitabo sa tua, sa nang giredeem ta sa Ginoo, meaning gikuha ta sa Ginoo gikan sa kaaway, na iya tang gikuha balik sa iyang mga kamot. So kinsa ang lagawid sa tong kinabuhi karon? Si Jesus na. Amen? Isa na sa atong dapat masabtan when we apply the blood of Jesus Christ. Na atong kinabuhi karon, wala na ta sa kamot sa kaaway. Na ta sa kamot sa Ginoo. Inay mo katapad, naa na ka sa kamot sa Ginoo.
Okay? Yan. Ang naggunit sa tua kinsa si Lord mismo, si God mismo. Munang walay makapahilabot sa tua, walay makatawag sa tua kay ang Ginoo mismo ang naghawid sa tua. We are no longer in the power, under the power of the enemy. Na pwede ta dulaan sa kaaway. Sa una, tunata sa sala, ang kaaway maoy nagadula-dula sa kinabuhi. Munang dalata na atong kinabuhi wala na nagkadimao. Katong gidudulaan atong kinabuhi sa kaaway. Pero gibuhat sa Ginoo through His blood. Gikuha ta niya gikan sa kamot sa kaaway, karon siya na ang naggunit sa tuwa. So wala na makapahilabot sa tuwa. Ang Ginoo na. No? Ang Ginoo na jud ang naggunit sa tong kinabuhi karon. Nabisa unsa pang atake sa kaaway sa tuwa, wala na siya gahom. Ang kaaway mga usahay, ang una niyang lies sa tuwa sa kaaway jud. He will try to control our lives again. Munyang ang ginabuhat sa kaaway, i-control balik atong kinabuhi. Control niya balik. Na pati atong mga desisyon, kontrolado niya. Pati atong pagkinabuhi, atong mga confession, kontrolado niya. Munang ginabuhat sa kaaway, He wants to take control of our lives once again. Munang, pagpapansin na to in the spirit that ang kaaway naman nag-control sa tuwa, apply the blood of Jesus. Na today, nagtuo ko na wala na ko sa kamot sa kaaway, na anak ko sa kamot sa atong buhay na Diyos. Na kung naamay gahom na dapat madayag sa akong kinabuhi, dili ang gahom sa kaaway o dili ang gahom sa atong buhay na Diyos. Muna ito i-apply pa sa atong life, that we are redeemed. No? Wala na ta sa kaaway, wala na ta sa pildi, we are not on the losing side, but we are on the winning side. Amen? Muna ang atong kinabuhi karon, dili na siya kinabuhi na permita pildi. Kaya natak sa kamot sa Ginoo, atong kinabuhi karon madaugo na jud atong kinabuhi karon. We win our life, we win battles one by one because we are now in the Lord. No, walay kapildiyan sa tuwa pag nata sa Ginoo. Naay mga di mayong butang sama sa akong gi-share last Sunday ba na naay mga usay pagtugot ang Ginoo na di maayong mga panghitabo, pero kay ang Ginoo naghawid sa tuwa di jud ta maunsa ana. Amen. Ampingan ta mismo sa Ginoo. Murag singkod kay Job good katong giduol sa kaaway si Lord sa langit unya, Lord kana si Job malaman na siya mo sangpit sa imo kay gipanalanginan man nimo. Protesting Lord na kuhaon nimo tanang nasa iya, di ba? Kalimtan ka na niya. Nya sa ingon sa Ginoo, nagsalig ko sa kuwang servant na dili ko niya talikdan. Muna ana siya, sige, go, do as you please. Pero ana siya, pero ayaw hilabti yang kinabuhi. Mo na ang bilin sa Ginoo sa kaaway kay Job. Sige, pwede mo siya sulayan. Ana, pero ayaw hilabti yang kinabuhi. Nang anak na sa tua, usahay, dili ta excuse sa pagsulay, dili ta excuse sa mga hagit sa kinabuhi, pero ang Ginoo ang naggunit jud mismo sa tong kinabuhi. Munang dili ta maunsa ana. Amen. Basta nata sa kamot sa Ginoo, di jud ta maunsa ana. And that is the power of the blood of Jesus Christ. We are positioning ourselves on the winning side because we are redeemed. Amen ba? Muna unang declaration nato munang unya sa diyang mo declare ta that I am redeemed. Apil na to ginadeklara ana na atong kinabuhi naa sa kinabuhi na madaugon. Kay gilukat na tadaan sa Ginoo. Gikan sa kamot sa kaaway ngadto sa iyang mga kamot. Amen ba? Munang unang declaration sa word nila sa blood of Jesus Christ. We are redeemed. Amen? Ikaduha, my sins are forgiven. A very wonderful power of the blood of Jesus Christ. That our sins are forgiven. At mga sala, gipasaylo tanan. Ang pagpasaylo sa Ginoo, dili na 50-50. Pag si Lord mo pasaylo, walay 50-50 kay Lord. All out dyan na si Lord pag mo pasaylo na siya. Kita man tao sa hayno na 50-50 mo pasaylo ba, no? Na siya pasayloon ta ka, pwede na ko malimtan mong ginabuhat. 50-50 na, 50-50. Kaya gipasaylo ko nuhay nimo, pero waka kalimot. Mura gyud pud kag wala nagpasaylo ana, 50-50 lang na siya na pagpasaylo. Si Lord man God, sadyang mo pasaylo siya all out. All out. All our sins are forgiven. Apil atong mga kagahapon, atong mga sala karon, o bisan pa atong mga sala na buhatonon pa, kipasaylo na daan sa Ginoo. Liman ka ana, advance payment si Lord. Advance siya. Pati ng mga sala na giplano-plano pa lang nato buhaton, kipasaylo na daan sa Ginoo. Ka-power ba? Di ba? Ana si Lord.
Ana si God, when He forgave our sins, He forgave all our sins and cleansed us from all unrighteousness. 1 John 1:9, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins and cleanse us from all. Basahin niyo, all lagi na. Forgive all our sins and cleanse from all. Nadyo'y all diya sa Bible. Diba? Nabasa ninyo, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So yung meaning sa all gani, tanan. Walay exempted, ana. No? Tanan. Ana powerful ang forgiveness si God when He forgave us. Sinang atong giangkon, atong gidawat ang power sa blood of Jesus Christ, which is forgiveness. Ang epekto ani kahinluan, kapasayloan sa atong tanang sala. Amen. Ang kaaway man good, ang una niyang atake Diyos sa tuwa Jud, is that the enemy will make us feel unworthy. The enemy will always put guilt in our hearts, shame, no? Kanagong example no, nagalid kag simbalay niya, kabalo kang na kay nabuhat na sala. Kanagong nagalid ka Lord, nagalid ko dili Lord niya, kabalo ko lang kag gibuhat na sala. Di ba? Na may guilt usay ma-feel nimo that you feel not worthy. No, for so many times mo na akong ginawin na battle, every time I climb here sa pulpit ba, di ba dyan ko perfecto na tao. Kasala po ba dyan ko? Tigan kong sala dyan na mabuhat niya batok sa Ginoo. And every time I come here in the pulpit, every time ginaina ko nila papa ba na ikaw magwali, ka mag-share na. Ako pero sa akong mind ba, Lord, this week Lord, na-busy ako gamay, Lord. Yan, mga na-busy ko gamay, Lord. Gamay lang akong time sa imo sa akong altar this week, na-compromise gamay. Gani. And every time na akong battle ba na, Lord, imo di kong pawalihon, Lord, na ako'y mga na battles on the inside all throughout the week ba. But every time I apply the blood of Jesus Christ, that I know that I am forgiven. I know that I am accepted. I am forgiven by the Lord. Walay guilt. Na we can still serve the Lord. We can do the ministry without that feeling of guilt because we know that we are forgiven by God. Amen? No? Anang Hebrews 9:22 ba? The law requires that nearly everything be cleansed by blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Bantog ra namatay si Jesus Christ sa cross because without the shedding of blood, there is no forgiveness. Nya karon na naula na ang dugo sa Ginoo sa cross para sa toa, apil na ani ang kapasayloan jud sa ato mga sala tanan. Munang wala na jud guilt, wala na pagduha-duha, wala na shame, wala na consequence of sin because we are now forgiven. Amen ba? Ina mo katapad, you are now forgiven. Amen. Gipasaylo na ka. Nya ina po siya gipasaylo na pud ta ka ter. Ina po siya gipasaylo na pud ta ka ter. Lanhinay lagi. Dili mo kapasaylo. Ay, di na siya mo kaya. Katumang Isaya kung wala pa napasaylo. Okay. Ato na isgutan nun niya, kung wala pa ninyo napasaylo ha. Pero si Lord, gipasaylo na good mo. Nya, dili pa juta kapasaylo sa uban. Diba? How dare me? How dare us? Bitaw eh. Kabalo ko usahay no, lisod sa tuwang magpasaylo sa uban ba. But you know what? When you meditate on how God forgive you, makala jud ka ba na, Lord, wala ko'y karapatan na dili mo pasaylo sa uban. Makaana jud ka ay. Ako no pila ka beses na ba na nadyo mga tao ba na sud kay pasayloon? No, kana mga tawhanan ni bantay na jud ni sila. Pero you know what, when I meditate, sada makameditate ko ba na usa ko ka unworthy pod jud kaayo, nagipasaylo ko sa Ginoo. Kabaga ba na kog naon na di ko mo pasaylo sa uban. Muna ko ginango sa akong self ba. Kung sa may karapatan na ako na di ko mo pasaylo sa uban, na ako pinasaylo raman. Munang karon ba nag-learn ko ba na bisag usapan na kadako silang gibuhat sa tuwa na sakit. Pagkaugmaan na maulian na jud ko ana. Oh, munang usay na ako yung mga disciples na makapasakit sa kuwa anang adlaw. Pagkaugmaan na no matagal gyapon ako sila genuinely. Kaya I can forgive them kaya ano ko pinasaylo ako sa Ginoo. And kanapo na ang nimong culture namo as a family ba na daghang mga tao po that hurt the heart namo as a family. Naginatira mo mga magpapa, si Pastor Beth, kami as a family, maapektuhan mo gumitanan ana. Every time makita namo na hurt si Papa, ginaatake si Papa. Kami ang una ni Eli, muagrabyado. Kubantay la jud ning. Magyaw-yaw mi usahay.
But you know what? Isa sa mga nakita sa mong ginikanan, di na sila mo hambinog tanang ko. Di sila, pasaylo sila dahil pagkaugmaan na kay, okay na sila, muna anak ko na, okay. Kung okay na sila, di okay na pud me. No? And it helped us a lot. Na everyday, wala gani bit-bit na kabugaton. Kaya ka na mga dili pagpasaylo, kabugaton man na. Bantog na bugat kita usahay no, kay dili na ito sa itong timbang, tuod na sa ito ang mga dili pagpasaylo. Ano siya? Manang timbang, bugat ba ko Lord? Bugat ba ko dili ana? Timbanga daw kung bugat ba ka kay kung bugat ka basi dili na timbang jud nimo, basig ato na mga wala na pagpasaylo. No what? Ano siya no? When we realize only that we are forgiven, you know what? We can forgive other people. Kwintahon nimo imong mga sala o sa kadako, unya kana tanan gipasaylo sa Ginoo. Di ba? Kung kita gipasaylo sa Ginoo, ngano din nato na mahatag sa uban. Amen ba? So ana siya ang unang epekto. And when we are forgiven, it does not actually give us the freedom to continually do sin. Kaya pa na ang gusto na ko i-emphasize ba na dili tungod kay pinasaylo na ta, we have the freedom already to continually do sin. Na kuya, apil akong mga buhatonon pa na sala gipasaylo sa Ginoo. Yes. So bisa pag ugma iya makakaugma, pasaylo ko na sa Ginoo ato. Yes. Saan ka na sa Ginoo? Kung mo confess ka sa mong sala, of course, di ba? O sa iyo sa Bible, if we confess, pero kung di ka mo confess, di ta sure. Ano? But ano Bible, if we confess our sins, the Lord will forgive us. But it does not give us the freedom to continually do sin. Ano Romans 6:1 verse 2? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Ana si Peter, by no means. No? We died to sin. How can we live in it any longer? Sa diyang gipasaylo ta sa itong mga sala, ang atong mga sala, patay na. And every time we do sin again, atong ginabuhi, balik ang sala sa itong kinabuhi. Di siya mamatay. Munang hangtod, buhi ang sala, pirmi na ang gahom sa kaaway sa itong kinabuhi. Ano siya? Munang, pisag pinasaylo ta, it does not give us the freedom to continually do sin. Because if we do so, we are like committing ourselves again to the hands of the enemy. Every time mabuhat tagsala na pod balik, marag ating natugyan na itong kinabuhi na karon balik sa kaaway. Ana na siya. Sa diyang mga itagpasaylo sa Ginoo, pasayloon ta sa Ginoo na jud wholeheartedly. Pero sa diyang atong desisyon na magpakasala ta balik, marag ating natugyan na itong kinabuhi iba na diyan na po ko sa kaaway na pod balik. We are giving authority to the enemy to once again destroy our lives. Ana na siya ang epekto pag magpadayon ta sa pagpakasala. Munang ang encourage siya to because sin is now dead in our life, let's continually living in the light. Ano? Panao dyan ang epekto sa kapasayloan sa itong mga sala. Amen? Pero muna ang una dyan, ang ikaduha na epekto sa blood of Jesus Christ, we are forgiven. Amen? Hapit na gamay na lang akong time. Ikatulo, na confession. Dali, medyo paspas na naman siya. Number 3, I am cleansed. Sa itong una, I am redeemed. Kaduha, my sins are forgiven. Number 3, I am cleansed. Meaning, gihinluan ta sa Ginoo. Ana ang 1 John 1 verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus cleanses us. NLT daw. Gusto tong continually na word ba? NLT. Or New King James Version daw. Kalimot ko sa version na itong na ay word na continually. Lahi siguro na siya na version. Kaya kalimot ko sa na version siya. Pero ato basahon na lang ni siya. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Not the translation na nag-ingon that Jesus Christ will cleanse us continually from all sin. Muto ang ginapangita. Kalimot kong note, usa siya na translation. Pero, ang paghinlo sa Ginoo sa tua, this is what I realized. Ang paghinlo sa Ginoo sa tua, dili one time, kundi continually. Kalimot ko sa translation ba, but continually. Say with me, continually. O sa meaning sa continually gani, nagapadayon.
Kay bisang pag pinasaylo na ta and we are living our life for Christ, dili gyapon nato malikayan ba that we can still commit sin. Tinuyuan man o dili tinuyuan. No makasala jud gyapon ta. Munang apil sa saad sa Ginoo ug sa gahom sa dugo sa Ginoo nato na apil ana niya ang paghinlo sa tua. Dili lang one time but every day, continually. Kay every day, we can commit sin, we can make mistakes, we can commit the same mistakes again. Every day na siya. Munang every day po ta, inahinluan sa Ginoo. Nga muna ang gahom sa blood ni Jesus Christ. Kaya sa imang God, naiatake ang kaaway sa tua. When we continually do sin, muna siya na guilt, na shame, tan mabati usahay, and we feel unworthy before the Lord. Munang ang ginadil sa Ginoo sa tua, no, in a life ba, in our continual serving with the Lord, na naadyo mga panahon na makasala gyapon ta, but the blood of Jesus Christ will cleanse us continually. Hantod karon, inahinluan gyapon ta sa Ginoo. Kung ugma makasala na pud ta, hinluan gyapon ta sa Ginoo continually. Okay? Pag continually gani, wala na hunong. Padayon jud na siya ang paghinlo sa Ginoo sa tuwa. And that is the power of the blood of Jesus Christ. Basta, if we just continue in the fellowship, if we will just continue to walk in the light and continue with the fellowship, the Lord will continually cleanse us. Kinawa na sabtan sa 1 John 1:7. Isa sa makatabang sa tuwa, para continually makleanse ta when we continue to walk in the light and continue to have fellowship with our brethren. Ang kasagaran mo sa tuwa mang God, muni ang lies sa kaaway pod ba that when we commit mistakes again, na ay guilt usay ba na dili sa akong magpakita sa simbahan, dili sa akong magpakita sa akong life group kay ulaw kaayo. And that is a normal emotion to anyone. Kinamo tay guilt usahay na mabati. Unang usahay, we feel na marag ulo man mo atubang, ulo man magpakita. Maulaw ko, Isa na sa mga consequence pod because we did something wrong. Pero isa sa pagi sa Ginoo, isa sa gawom sa Ginoo ba na para mag-manifest gani ang continual cleansing ni God. Na yes, nakasala ta, we commit a mistake, but if we will just continue to be in the fellowship and continue to walk in the light, diha ta hinluan o hinluan sa Ginoo. Pag dila jud ta mawala sa panimbahon, dili ta mawala sa tapok, diha ka i-restore ni God. Katugong sa to the story sa Bible o na katugong giayo niya 10 lepers, Pastor Tor, katong sa to na sakit. Sorry, nakalimutan ko sa specific na sakit. Na siya giayo ba na giingnan niya na naayo na ka, adto dito sa priest, ipakita imong kaugalingon na naayo na ka. Ang pag-ayo sa ilabay, kay continual. Ngano man kay, habang nagabakta sila, dito sila naayo. Habang nagabakta sila. Wala sila naayo on the spot. Naayo sila, habang nagabakta sila padulong sa priest, dito sila naayo, dito sila na-restore. Dito sila na-clean. Sadyang nilakaw sila. Nang anak mo na siya sa papalaga sa Ginoo, dili ta automatic maayo dayon, but if we continue to walk in the light and continue to be in the fellowship, makapansin ta that as we walk with God, we are being restored. We are being renewed. Sidang nagabaktas ta diya, padayon sa Ginoo. Munang ang susi lang jud di ay, kanang padayon na pagpangalagad sa Ginoo. Ang kaaway manggod, buhaton niya ang tanan, para dili ka makapadayon. Munang, pag makasala ta, paundangon ka sa kaaway, ana. Matayin ninyo, awa, kanagong makabot kag dili maayo, na ang kaulaw diha. O na ang hunahuna ba na, mag-break sa ko sa church, isa ko magpakita, kay ulaw kaayo, atake na sa kaaway, padili ka magpadayon. Kay ang gawom sa Ginoo, mag-manifest, pag mo padayon lang jud ta. No? Dili mag-matter sa ginaingon sa uban. People will have something to say, but it is God who has the final say. Amen? Ang mga tao jud, adyo sila maingon, mura pong mga tanong pud lagi. Pag makakita sila na nakabuhat di maayo, kung makastorya, mura jud, hinlo ang kinabuhi. ana na kasagaran jud. Normal na siya, wala tayong mabuhat, ana. Because people will always have something to say. Sa muta, pag makabalot sila sa mga binuhatan na sahay, people will always have something to say. But be reminded that it is God who has the final say. Ang tinuod, ug mo'y final, ang ginaingon sa Ginoo, dili ang ginaingon sa tao. Amen?
Ana na siya. Munang ikatulong gahom sa dugo ni Kristo, it cleanses us. Number 4, sorry kayo, gamay lang dyan ng time. Number 4, the declaration, I am justified. Okay? Through the blood of Jesus Christ, I am justified, and God sees me as if I have never sinned. Nindot kayo ni siya nagahom sa blood of Jesus Christ. Nasa diyang himotang tarong sa Ginoo, He made us righteous. We are no longer guilty. And every time God sees us, as if we never sinned. Ginabi, say with me, be, as if. Ginabi, as if I never sinned. O sa ibot pasabot, ana, na murag kunuhay or murag wala jud ta nakasala ever. Sa diyang ma-apply ang blood ni Jesus Christ sa tua, unya gi-justify ta ni Lord. Pagtan-aw ta sa Ginoo, murag wala tay sala. Idaw lingay daw mo katapad kung wala na ba jud na siya sala. Sige daw lingay mo katapad abi. Oo, wala na jud kay sala ter. Wala na jud oy. Kay mo ingon sa Bible. Sa Bible. Every time we see anyone here, basta justified, isa ni sa gahom gud sa blood ni Jesus Christ, na wala na jud tay as if wala tay sala. No? Malandong ko ani ba, Lord, kalami ani na gahom sa imong dugo oy. Na murag wala ko nakasala, liman ka ana, and every day permi ka nagabattle na dili ka worthy, dili ka accepted. Unya tan-aw sa Ginoo sa imo, wala day kay sala. Amen? Mumanang kaaway lagi, He always give us lies. Because the truth, when we listen to God, He sees us as if someone that did not commit sin. As if wala tayo nakasala. Pero ang kaaway, ang i-remind sa tuan, simba-simba, unya, sa balay, sige, ano? Pasasala ka sa balay, pagabot na sa simbahan, kanta-kanta, isa-isa pa sa kamot. Hala! No, kung ato minawang kaaway ba? Ay, gay naman. Oh, Kuwato paminaw ng kaaway, mirag dita mo isa song kamot, kay mirag, ulawa jud ani ay. Unya, wata kabalo, that every time we come before the Lord, ang pananaw sa Ginoo sa tuwa di ay, murag wala ta nakasala. So, ano maulaw mo ta mo dulo sa Ginoo, na wala malita nakasala at tubangan sa Ginoo? Because of the blood of Jesus Christ. Because we are justified. Malano lay ko ana lagi lami alert no mo nang wali jud ta maulaw. Wala na kaulaw ba mo dulo sa Ginoo? Because every time God sees us as if we did not commit sin. Muna muling kasi mo katapad, wala na jud na siya sala atubangan sa Ginoo. Amen. Munang kung atubangan sa Ginoo wala tay sala, kita pud ayaw po tan-awa ang sala permi kay kita pud usahay lagi, pag makita tagtawo ato permi makit-an ilang sala, ilang sayop. Every time we see people, ang highlight permi ilang sayop jud. No? Ana jud na normal na sa tao na ang mapansin ng tao pag makasala na. Pag magbinuutan, di jud pansinon. No? Ana jud na no usahay, no? No? Muna ang tanaw sa uban, makasasala jud ng ato pa tanaw sa uban, makasasala sila. Ana ang tao sahay. But with God, it is very different. Totally different. Kay kita tanan, iya pananaw sa tuwang tanan, wala jud daw tay sala. Ang ay papalakpakan si Lord, ana. Amen? Hi, kalaw. Wala na jud tay kaulaw ano tubangan sa Ginoo ba? If we only apply the blood of Jesus Christ, we can come before God wholeheartedly. And last but not the least, I am sanctified. Nahinlo na ta. Gimotang balaan na sa Ginoo. Through the blood of Jesus Christ, we are made holy and we are set apart for God's purpose. Our life right now is not our own. We now live for Christ, set apart for His purpose. Sa diyang ginloan ta sa Ginoo, at least sa paghinlo sa Ginoo sa tua, gihimo ta niyang balaan. Nya pagbalaan na ta, ang mugamit sa tua, dili basta-basta ang Ginoo mismo. Nya asa ta gamit sa Ginoo for noble purposes. Nana sa 2 Timothy 2:20-21. Last verse na lang ni. Mag-conclude na ta. 2 Timothy 2:20-21. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy
useful to the master, and prepared to do any good work. Muna nindot kayo na ibuhat sa Ginoo sa tuwa, silang gisanctify ta sa Ginoo. Muna ang cleanse niya, silang ginluan ta sa Ginoo, we are sanctified by God. Nahimo tang instrumento for noble purpose. We are holy, and we are now useful for the master. Si Jesus Christ, dili siya mo gamit og hugaw. Oh, si Lord. Nga hugaw. Muna, tungkol gusto ta gamiton sa Ginoo, gihinluan ta sa Ginoo. Amen. Kita tanan. Gihinluan ta tanan sa Ginoo. Kay si Lord, di siya mo gamit og hugaw. What God uses are kanang holy pod no tubangan sa iya. Munang dili ta limpyo tanan sa tinuod lang, but because of the blood of Jesus Christ, nahinlo ta, munang karon balaan na ta. Amen. Ini makatapad balaan na diay ka. Balaan na ka. Amen. Balaan na ta. Because of the blood of Jesus Christ. Not because of ourselves. Because of the blood of Jesus Christ, Lord. We are made holy. Nya karon magamit ata sa Ginoo for His noble purpose. Munang, bisag kinsa sa toa diri, pwede mahimong simbalay leader. Pwede magwali din sa tubangan, bisag kinsa sa toa. Kaya bisag ako, dili man ko hinlo sa tinuod lang. I am just made holy. Muna, naay kalahian na siya gamay ha. Kay walay ni isa sa toa diri nabalaan jud. Wala jud. But because of Jesus Christ and His love to us, we are made holy. Nimo tang limpyo. Munang karon magamit ta. Nabisag ang Tinuod dili jud ta hinlo, pero tungod sa gahom sa Ginoo, sa atong kinabuhi, hinlo na ta atubangan sa Ginoo. Munang magamit ta niya. Bisag kinsa sa toa diri, kita tanan, basta magpagamit ta, gamiton jud ta sa Ginoo. Bisag unsa pa nato kagahapon diha, bisag unsa pa nato nabuhat batok sa Ginoo, if we apply the blood of Jesus Christ over our lives, gamiton jud ta sa Ginoo. Amen. Today, ang gusto lang jud i-remind sa Ginoo sa tuwa, He wants us to overcome all the lies of the enemy. Dili gusto si Lord ba natod karon tuyaon ta sa atake sa kaaway. Natod karon ang mudaog sa tua, ang ato tuuhan ang mga lies sa enemy. Dili pwede that until today we will believe the lies as the truth. Now that we know the truth and the power of the blood of Jesus Christ, muna atong i-apply sa atong kinabuhi. Na every time atakiyon ta sa kaaway in our minds, in our hearts, na kanang ipafeel sa kaaway sa tuwa that we are not worthy, we are not forgiven, we are not loved, we are not accepted. Pag na mga negatibong butang na musulod sa itong kasing-kasing o sa itong una-huna, ikas sa kaaway, na natay hinagiban karon. No? And that is the blood of Jesus Christ na atong apply over our life. That we can declare to ourselves na, Lord, gilukat na ko. I am redeemed, I am forgiven, I am cleansed, I am justified, I am sanctified. Kanitanan, Lord, naitabok na ni sa kuha, munang wala na igahom ang kaaway over my life. Kung ana to kinabuhi, walay atake ang kaaway, even kanang mental health or any form of deceit, can affect us in our service to God. Na today, excited si Lord, nakita tanan diri may mo ta Kristohanon na madaugon. Amen ba? Madaugon sa tanang atake sa kaaway. And all you have to do today is just to apply the blood of Jesus Christ over our life today. Munang, kisay andam na mo apply sa blood of Jesus Christ, say amen? Amen? Kisay mga saad din na bisag ikaw lang isa, you can win your battle because of the blood of Jesus Christ. Amen? Sige, let us all stand today, maninog ng tanan niya. Ato na siyang ideklara ng mga pulong sa Ginoo karong buntaga. Hallelujah. Today, let us pray. Wala ko kabulo sa tumang kondisyon sa tumang hunahuna karon sa itong kasing-kasing. But, kamutanan kabulo mo usa ang kondisyon sa inyong kasing-kasing karon. If today, you have your battles, kung na kayo mga battle today na gina-go through, this is the right time to overcome our battles today. Kung na may mga lies ang enemy diya karon, today is the right time to apply the blood of Jesus Christ over our lives. Amen? And as we sing this song, ato meditate ang gawin sa blood of Jesus Christ that will touch our every hearts and every minds today and allow God to speak to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Yes.
was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Amen. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. And there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood, There is nothing stronger, all the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood, Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Jesus has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. And lapit na ito i-flash itong 5 declarations today. This morning, before na ito i-end itong sermon dyan, natin i-declare today na 5 declaration of the blood of Jesus Christ. And as we declare these things, atong tuuhan na ang gahom sa Ginoo mo ay mag-manifest atong kinabuhi today. Are we ready to apply the blood of Jesus Christ in our lives?
Kasi andam na i-apply niya ang gahom sa dugo sa Ginoo sa kinabuhi today. Say amen. Amen. The first line at I declare, by the blood of Jesus, I have been redeemed. Number 2, by the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Number 3, because I walk in the light and have fellowship with other Christians, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all. Next, by the blood of Jesus, I have been justified. By the blood of Jesus, I have been sanctified. Okay, this time, ato balik kong siya istorya, but this time with conviction in our hearts. Amen? Nasabtang ato siya i-declare, ato siya i-apply ang blood of Jesus Christ over our lives. Amen ba? This time ato siya pasahon balik, but this time with conviction, with faith in our hearts, na kaniyang mga deklarasyon na dyan igahom sa itong kinabuhi. Andam na ba ta? Amen. Let's do it. 1, 2, 3, go! By the blood of Jesus, I have been redeemed. By the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Because I walk in the light and have fellowship with other Christians, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all. By the blood of Jesus, I have been justified. By the blood of Jesus, I have been sanctified. So napalakpak sa nabuhay na Diyos. Hallelujah. Lord, we are applying your blood over our lives today, Lord God. Nakanita ng gahom sa mong dugo, Ginoo, na nasa mong kinabuhi today. We are redeemed, we are forgiven, we are cleansed, we are justified, we are sanctified, Lord. Because of this truth, O God, wala na dyan mga lies sa kaaway that will overcome and will prosper over our lives, O God. Today, Lord, we will overcome the lies with the truth and with the power of your blood today. Muna, Lord, kisa man diri today, you know that they are now in battles, you know, silang hunahuna, sa kasing-kasing, may it be physical, spiritual, you know, whatever battles we are facing here today, O God. Lord, we apply your blood over our lives today, Lord God. The power of your blood, O God, that set us free from any works of the enemies, O God. And today, Lord, sa tang-amo ni siyang angkon na nagahom, Ginoo, ang po ginaangkon, Ginoo, ang kadaugan sa mga battles today, O God. That right now, because we are on the winning side, no work of the enemy, O God, shall prosper over our lives today. Wala na igahom ang kaaway na manghilabot sa mong kinabuhi, musamok sa mua, kay karong adlawa na anay mong gahom, nagapanalipod sa mong kinabuhi. Salamat, Lord. Thank you for your blood that you shed on the cross for our lives today. And this morning, O God, unang Domingo, Ginoo, sa bulan sa November, we remember what you have done on the cross, O God. Only in the cross, O God, wherein we have experienced or there is shedding of the blood. Kung wala ang cross, Ginoo, walay pag-ula sa dugo. Kung walay pag-ula sa dugo, Ginoo, walay ani na magahom, Ginoo, na among madeklara today over our lives and over our situation. Muna ko namin pasalamatan, Ginoo, labaw sa tanan. Ikaw, Jude Lord, na gamhanan kaayo ug puno sa gugma na naigugma jud ka sa mo, Lord God, na imong ipadala imong anak si Jesus Christ to die on the cross for us. And every day, O God, of our life, O God, we always remember, Lord God, what you have done on the cross. And specifically, O God, today, gusto ka na mo daigon as a church, O God, as we remember, Lord, what you have done on the cross, O God. We remember also the power of your blood, the power, O God, of your body that was broken for us and for our salvation. And Lord, gusto ka na mo pasalamatan, gusto ka na mo daigon sa imong gibuhat sa cross para sa mga kasing-kasing. Lord, if there's unworthiness inside of us here today, Lord, we ask for forgiveness, Lord, from all our unrighteousness, O God. Forgive us, Lord. Make us holy before you today. So, Lord, para Ginoo, as we eat this bread, and as we eat and as we drink this cup, O God, amo diyong madawatan ang full portion in this, O God. We pray, Lord God, that as we do this, O God, this will be a pleasing offering and a wonderful worship before your throne. Salamat, Lord. Dugimaya, kanimo lamang in Jesus' name. Amen and amen. This time, please get your share. Wag pan o cup. And let's worship the Lord through our communion today. My cross you bore, so I can live in the freedom you died for.
You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, you are worthy of it all, O God. Kung may angayan, Ginoo, sa mga pagdaig, pasalamat, imo ang ngalan, O God. And today, Lord, as we eat this bread and as we drink this cup, O God, that symbolizes your body and your blood that was offered at the cross. Lord, this is our worship to you, O God. Now, every time we have fellowship, Lord, we will always and always remember what you have done on the cross. Now today, O God, as we eat this bread and drink this cup, we are ready, O God, to receive our portion today. This is our worship to you, Lord, because you deserve it, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Ato isa atong pan sa taas. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Dungan ta sa pagkaon tanan. Amen. Ato isa tong cup. In the same way, after supper, Jesus took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Dungan sa pag-inom tanan. Be exalted now in the heavens. Hallelujah. As you glory At this time, let's worship the Lord fills this continually. place. Let's You exalt the name of the Lord. alone deserve our praise. Amen. You're the name above pasalamatan ng all Ginoo today. names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, Lord, you deserve the highest praise, Lord. You're worthy to be praised, Lord Lord. Jesus, worthy is your name, O Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
kusog na palakpak sa laboy na Diyos na butaga. Yes, Lord, you deserve the praise, Lord. You deserve the highest praise, O God. You're worthy of it all, Lord. You're worthy of it all, Lord God. Hallelujah. Salamat kay Ginoo sa iyong pulong today. I pray, O God, that, Lord, the power of your blood, starting today, O God, is upon us, Lord. Mula na dyan, mga atake ang kaaway, Lord God, will form, will prosper against us, Lord, because we have your blood as our weapon, O God. And we apply your blood in our lives every day, Lord. But you know, in every day, in every battles that we face, every day, Lord, naadyo mong gahom. Niari ka na mo, O God. Salamat kay Lord sa iyong pagkamaayo, tugimaya, kanin mo lamang. In Jesus' name. Ato yung sa itong duha kamot, diyan sa langit, please receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord makes His face shines upon you and be gracious to you. May the Lord gives you peace now and forever. I declare shalom upon your lives today. Nothing shall be lacking. Nothing shall be missing. Nothing shall be wasted. Nothing shall be broken, but special favors to all upon you, to all of us today. And I declare that goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Receive it in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Glory to God, glory to God. Thank you, Lord. Amen and amen. Gusto ka pakpak para sa atong tuwing na Diyos. Hallelujah. Makapanglingkod ang tanan mga igsoon. Let us continue to worship the Lord through our giving. Let me continue to